Good morning, ka-coffee. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Ito na. Si Senator Raffy Tulfo. Siya pa talaga nakapansin dito eh. Bumoto kahapon, di ba? May 12 election. Siyempre, lahat tayo boboto sa eskwelahan. As compared doon sa iba na bumoto sa mga barangay hall. At medyo social. In the name of MVP, social yung kanyang pagboto. Pero karamihan sa atin, or almost lahat tayo, even yung mga senador, mga senatorial boss, even the president himself, at ang matataas na opisyal, bumoto sa eskwelahan. Public school, ka-coffee. Sa mga public school. Si Senator Raffy Tulfo, ayan, naglakas ng loob magsalita. Ito yung sinasabi natin, buto pa sa Tulfo may BALLS. Diba? May BALLS. Sorry for the term. Kaya magsalita eh. Kaibigan niya si Angara, dyan sa Department of Education, pero nagsalita siya. Marami ang problema sa mga classroom. Huwag natin pag-usapan yung nutrisyon ng mga bata dito. Yung physical structures, mga infrastructures, mga classroom, marami ang problema at nakita natin yan. Nakita nyo mismo yan kung ikaw ay bumoto. Nakita nyo kung gaano kalunos-lunos yung ilang paaralan. May mga nag-trending, may mga celebrities na bumoto, pero titingnan mo, yung kisame, palyado. Hindi nyo pwedeng idinayan. Maraming kulang sa mga classrooms. May narinig ba kayo naglakas ng loob na magsalita? Si Raffy Tulfo nagsalita. Kahit kaibigan niya si Angara, sinabi niya rin naman yan. Pero yan ang problema, hindi pwedeng kaibigan kita, hindi ko pwedeng sabihin na may problema tayo dyan sa mga classrooms. Pero hindi naman natin basta-basta pwedeng sisihin si Angara. Dahil hindi naman agad-agad yan eh. Ang problema, dumaan na yung Department of Education dyan kay Sara Duterte. May ginawa ba? Ilang taon siya dyan? 2 taon? Meron siguro, katiting. Meron pala, yung pagwaldas ng confidential funds. Samantala yung mga classroom, simpleng classroom, hindi yan mahirap eh. Hindi yan mathematical problem na kinakailangan mong complex solutions, etc. Ito simple lang. May pera naman binibigay sa inyo. In fact, pinakamalaking budget allocation sa lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno, lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno o ahensya ng gobyerno, napupunta sa Department of Education. Bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin yan? Hindi mo kinakailangan ng very complex or complicated solution para i-address yan. Construction lang yan. May pera naman. Ano nangyari? Bakit pinabayaan nyo yan? O, wala naglakas ang loob magsalita, si Tulfo nagsalita. O, pinabayaan yan. Hindi lang ni Sara Duterte ng mga previous administrations, pinabayaan yan. Kaya hindi natin masisisi kung bakit mababa yung performance ng ating mga mag-aaral when it comes to comprehension. Kasi tinan mo, infrastructure nga lang, na simple lang yan eh. Hindi ma-address. O, nagsalita si Tulfo, kalunos-lunos ang mga classroom. Raffy Tulfo tells DepEd Chief Angara to upgrade school facilities. In fairness kay Angara, mahusay. In fairness kay Angara, hindi niya titingnan na masama itong sinabi ni Tulfo. Gagawa yan, a-action yan. Bumibelo kasi ito si Angara eh. Bago-bago lang siya sa Department of Education. For sure, i-address niya. Marami kasing problema dyan sa sangay ng edukasyon, sa sektor ng edukasyon. Yung infrastructures, yung mga strategies ng pagtuturo, training ng teacher, sahod ng teacher, napakaraming problema dyan sa Department of Education. And I think hindi mamasamayin ito ni Angara. Senator Raffy Tulfo has urged the Department of Education to prioritize improving the facilities of public schools. Facilities ha. Kawawa rin yung mga estudyante kapag summer, mainit. Buti na lang ka-coffee, doon sa binotohan ko, maraming electric fan sa isang kwarto, yung pinaka-holding area, bago ka bumoto doon sa kwarto, kung mismong doon mo ikakas yung vote mo, may isang room pa kasi, doon kayo maghihintay, no? Maganda yung setup. May electric fan, 5 yung electric fan, hindi man aircon, may 5 electric fan, hindi ganoon kainit. Diba? Yun na lang, pag pila ka sa hagdan, medyo mahaba-haba, yun ang medyo mainit. Pero sa loob ng classroom, mas maayos-ayos. In fairness, dito sa binutuhan ko, maayos-ayos. Pero may mga nagtitrending, nakikita natin, kawawa itong mga eskwelahan na ito, lalo na sa mga probinsya. Pinabayaan. Inuna kasi yung confidential funds. Winaldas kasi yung confidential funds. Yung classrooms, pinabayaan. Tulfo expressed concern over the poor condition of classrooms following his visit to Quezon City High School, dyan po sa Kamuning, where he cast his ballot for the May elections. So, dito to sa Quezon City. Quezon City na yan. Ano pa sa probinsya, di ba? He urged DepEd Secretary Sani Angara to address these issues to improve the learning environment for students.
Hindi pa natin pinag-uusapan dyan, may mga science laboratory ba yan, may robotics laboratory ba yan, etc. Doon muna tayo sa basic facilities para sa mga estudyante, para convenient yung kanilang learning environment. Thank you. At least may nagsalita. Nagbulag-bulagan kasi, maraming opisyal ng gobyerno kahapon, ng May 12, nagbulag-bulagan. For sure, nakita ninyo yung problema sa educational system. Nakita ninyo yung init, naramdaman ninyo yung init. Nakita ninyo yung mga sira-sirang kisame, mga upuan, mga sira-sira, mga blackboard, sira-sira, lamesa, sira-sira. Pero hindi kayo naglakas ng loob na i-call out o paano ba, manawagan man lang sa Department of Education. Kasi tuwing eleksyon, makikita natin ang totoong problema. Sa classroom pa lang. Kaya kawawa rin yung mga teachers eh. Hindi na dapat nila pinoproblema yan eh. At some point, naabutan pa natin. Kulang-kulang na mga upuan. Kailangan mong humiram sa kabilang classroom o makipag-agawan ka pa ng upuan. Kasi nagturo din ako ka-coffee. 5 taon ako nagturo. Public school din. Kailangan mong makipag-agawan pa ng upuan, ng lamesa. Kukuha ka pa ng lamesa. Kasi nawawala yung lamesa. Doon sa pinagtuturuan ko, yung mga lamesa namin, donasyon na lang yon galing sa Ateneo. In fairness sa Ateneo, yung mga pinaglumaan nila, dinodonate sa amin. At yun ang ginagamit naming lamesa na nagkukulang pa. Palyado talaga ang justice system, ang educational system natin dito sa Pilipinas. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. For sure, alam ni Angara yan. For sure, sinabi sa kanya ni PBBM yan. In fact, di ba yung budget nila, medyo nabawasan yan sa level ng Senado ng Kongreso. Pina-adjust ng Presidente yan. Nararamdaman din po ng Presidente ang problema na yan. Kaya hoping tayo, ito na lang, fingers crossed, na this administration, kahit papano, matapos yung problema na yan sa simpleng classroom. With Angara, just sa Department of Education, sana ma-address talaga ito. Kapansin-pansin na kalunos-lunos ang kalagayan ng mga classroom doon, sabi ni Tulfo. Rafi Tulfo to ha. Kaya nananawagan ako sa kaibigan at dating kasamahang senador sa Department of Education Secretary Sani Angara na pagtuunan ng pansin ang mga ganitong klaseng problema sa mga classrooms sa public schools upang mailagay sa ayos ang kalagayan ng mga estudyante. See? Magkaibigan kayo pero pwede mo naman palang i-call out yung kaibigan mo eh. Hindi naman call out, sorry for the term. Urge. Himukin, hikayatin mo yung kaibigan mo na, pare, tinan mo yung problema natin dito sa classroom, sa kamuning. Diba? Pwede naman eh. Hindi yung magbubulag-bulagan ka in fairness kay Rafi Tulfo. Nagawa niyang i-call out yung kaibigan niya. Sorry, yan na naman tayo sa call out. Na himukin yung kaibigan niya na i-address itong problema sa classroom. O, panawagan pa yung dating ha. Hindi bastos ang pagdating. The way natin siya nakikita sa TV, ganyan din siya. Dito sa mga ganitong klaseng interview. On the other hand, Tulfo said the holding of the polls at the school was systematic and well done. In fairness, nagpapasalamat din tayo sa COMELEC at sa Department of Education, sa mga guro, ka-coffee. In fairness, maganda yung proseso. Hindi ko alam sa inyo, no? Pero dito sa pinutuhan ko, dito sa Metro Manila, maganda po yung proseso. In fairness, no? At medyo na familiar pa yung teacher. Kasi malapit na, syempre, doon tayo nag-aaral, no? Familiar pa, mababait pa ka-coffee. Yung iba kasi masusungit, di mo na nawawala sa ano nila yan. Kasi madaling araw pa lang, nandiyan na sila naka-duty. O lalong lalala ang problema kapag hindi maayos ang sistema. Kaya nga, i-commend natin ang Department of Education, lahat ng mga guro, and even the watchers. Kasi yung mga watchers, supposedly watchers lang yan eh. Pero tumutulong din sila, nag-a-assist din sila sa pagpapapila. Malaking bagay din po yung kanilang ginawa. In fairness, ha? At sa COMELEC, in fairness din sa COMELEC, ang ganda ng proseso. No? May mga glitches, minor glitches lang naman yan. In fairness, sa kanilang pagsusumikap. Sabi ni Tulfo, dahil dito, nagpapasalamat ako sa mga poll workers at teachers na nagpalakad sa mga voting precinct. Sabi niya sa kanyang statement. I agree. Totoo yan. Congratulations in advance. Sana matanggap na nila yung kanilang allowance. Diba? Maliit lang naman na allowance. Alam ko tax-free na rin yan kasi may mga, diba, may mga pinag-usapan na rin noon yan. Hindi ko alam kung naisa batas na yan na tax-free na yung mga allowance incentives ng mga teachers natin at iba pang mga election workers. Sana matanggap nila on time or hindi ko alam kung natanggap na o kung hindi pa, sana i-release na yan. In fairness ha, congratulations sa COMELEC
at sa Department of Education, kay Senator Raffy Tulfo sa pagbibigay ng atensyon, pag-call out dito sa problema natin sa sektor ng edukasyon, lalo na po sa mga simpleng classrooms, mga upuan. Thank you. O siya, sige. Ako yung magpapaalam muna pansamantala yung mga nasa Facebook. Please, baka di pa kayo naka-follow sa ating page. Please, like lang po yung follow, YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na po kayo. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.